Imagine this, 35 years old ka na, may kotse sa labas ng bahay, may hulugang kondo, may branded shoes, may maayos na Instagram feed. Mukha kang successful. Tapos biglang na-hospital ang magulang mo, na-lay off ka, may emergency na 250,000 pesos. At sa loob ng 30 days, ubos ka. Walang savings, max out ang credit card, nangungutang ka na sa kamag-anak. That's not success. That's performance. At sa Pilipinas, sobrang daming 35 years old na performer lang. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, malaking porsyento ng adult Filipinos ang walang sapat na savings para sa emergency. Ibig sabihin, kahit may trabaho ka, kahit may regular income ka, hindi ibig sabihin financially prepared ka. Maraming may sweldo pero walang buffer. At base rin sa Philippine Statistics Authority, milyon-milyong Pilipino ang isang sweldo lang ang layo sa financial crisis. Isang sweldo, hindi 3, hindi 6, isang cut-off lang ang pagitan mo sa panic mode. Ibig sabihin, kung wala ka ng trabaho ngayon, kung bukas may restructuring, kung next week magsara ang kumpanya, kung magkasakit ka at hindi ka makapasok, next month, problem ka na. Hindi ka mag-a-adjust ng lifestyle, magpapanik ka. Mauuna ang bayarin bago ang pride. Kasi tuloy pa rin ang kuryente, tubig, internet, tuition, groceries, insurance, amortization. Walang pakialam ang bills kung nawalan ka ng trabaho. Pero may kotse ka, may monthly amortization ka, may 5-year car loan, may credit card na may minimum due, may lifestyle ka na kailangan mong i-maintain. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil nasanay ka. Ang tanong, kung mawala ang income mo ngayon, gaano ka katagal tatayo ng hindi nang hihiram? Gaano ka katagal bago maibenta ang asset mo? Gaano ka katagal bago ka maubos? May runway ka ba? O umaandar ka lang hanggat may gasolina pa? Sa kultura natin, may invisible checklist. May trabaho, check. May partner, check. May anak, check. May kotse, check. May sariling bahay, check. Pero walang magsasabi, may 12 months emergency fund, may diversified investments, may retirement system, may healthcare protection. Walang magsasabi sa inyo yan. Bakit? Kasi hindi sexy ang financial stability. Mas sexy ang bagong pick-up. Mas sexy ang bagong SUV. Pero alam mo ba, ang hindi sexy? Stress, utang, pag-aaway ng pamilya dahil sa pera, breadwinner burnout. May kakilala akong ganito, 35 years old, manager sa private company, may SUV, may 2 anak, may hulugang bahay, mukha siyang panalo sa buhay. Then COVID happened. Company downsize. Tanggal siya. 3 buwan lang na ibenta ang kotse. Na-delay ang hulog. Nangutang sa kapatid. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil wala siyang runway. By 35, mas mahalaga ang 1 million pesos in liquid assets kaysa 1 million pesos na kotse. Oo, mas mahalaga ang perang nakahanda kaysa sa sasakyang nakapark sa garahe. Yes, I said it. At alam kong maraming hindi sasang-ayon dito. Kasi mas madaling i-post ng kotse, mas madaling ipakita ang susi, mas madaling sabihin na I made it. Pero subukan natin maging brutally honest. Kung may 1 million pesos ka na nakapark sa isang depreciating metal, pero wala kang 1 million pesos sa investments, savings, o accessible capital, you're financially fragile. Hindi dahil masama ang kotse, kundi dahil mali ang order ng priorities. Ang kotse, the moment ilabas mo sa kasa, bumababa na agad ng value. Depreciation doesn't wait. Interest doesn't wait. Maintenance doesn't wait. Gas doesn't wait. Insurance doesn't wait.
Pero ang income mo, pwedeng mawala kapag nawalan ka ng trabaho. Hindi tataas ang value ng kotse mo para tulungan ka. Hindi yan mag-generate ng cash flow. Hindi yan magbabayad ng bills mo. Ang 1 million na liquid, iba ang usapan. That's flexibility. That's breathing room. That's leverage. Pwede kang mawalan ng trabaho at hindi ka agad luluhod. Pwede kang maghintay ng tamang opportunity imbis na tanggapin ang kahit anong offer dahil desperado ka. Pwede kang magnegosyo. Pwede kang mag-invest habang bagsak ang market. Pwede kang pumili. Ang kotse, symbol siya. Ang liquidity, shield siya. Ang kotse is a liability disguised as achievement. Mukha siyang reward. Mukha siyang milestone. Mukha siyang proof na umangat ka na. Pero kadalasan, monthly obligation siya na nakabalot sa ego. Runway is power disguised as boredom. Walang claps, walang likes, walang nagko-comment ng sana all. Tahimik lang siya sa bank account. Pero sa oras na may krisis, siya ang dahilan kung bakit kalmado ka. Siya ang dahilan kung bakit hindi ka nagpapanik. Siya ang dahilan kung bakit hindi ka napipilitan umutang. By 35, hindi mo kailangan ng mas malaking makina. Kailangan mo ng mas malawak na margin of safety. Kasi ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa kung anong minamaneho mo. Nasusukat ito kung gaano kayang tumagal nang hindi umaasa sa susunod na sweldo. Let's talk numbers. Average car loan in the Philippines, 5 years. Interest plus depreciation, hundreds of thousands lost. Meanwhile, kung nilagay mo yan sa Pag-ibig MP2, index funds, conservative investments, compounding works. According to financial studies, early investing dramatically increases retirement security. Pero maraming Pinoy ang nagsisimula lang mag-invest after 40. Too late. Time is your biggest multiplier. What you should really have by 35. Hindi kotse. Hindi flex. Dapat meron ka ng number 1, 12-month survival fund. Hindi 3 months. 12 months. Especially kung breadwinner ka. Sa Pilipinas, wala tayong universal safety net. Ikaw ang safety net. Number 2, zero high interest debt. Credit card interest in the Philippines can reach 3% per month. That's 36% per year. Walang investment na guaranteed 36% annually. So kung may utang ka na ganyan ng rate, you are bleeding financially. Number 3, a retirement machine already running. SSS is not enough. Let's be honest. Kung umasa ka lang sa basic pension system, hindi comfortable retirement ang ending mo. Kailangan may personal investments, business equity, passive income streams. Number 4, increasing income trajectory. By 35, dapat hindi ka na entry-level earner mindset. May skill ka na. Rare, in demand, high leverage. Hindi sapat ang sipag lang. You need skill plus positioning. Why this message hurts? Kasi may mga 30 to 35 na nanonood nito ngayon. Na may kotse, na may monthly amortization, na walang runway. At uncomfortable pakinggan na baka mali ang priority mo. Pero mas masakit ang reality check ngayon kaysa financial collapse later. If you're 35 and behind, hindi ka failure. Pero kailangan mo maging honest. Step 1, compute your real monthly expenses. Step 2, multiply by 12. Step 3, yan ang target runway mo. Step 4, freeze lifestyle upgrades. Temporary downgrade, permanent stability. Fast forward, imagine 40 ka na, may kotse ka? Maybe. Pero mas importante, pwede kang mawalan ng trabaho ng 1 taon at hindi ka masisira. Pwede kang magnegosyo ng hindi takot. Pwede kang tumanggi sa toxic boss. Pwede kang pumili
Because real wealth is not what people see. It's how long you can survive without asking anyone for help. By 35, dapat meron ka na nito. Hindi kotse, kundi control. At control is freedom.